Okay, good morning, good morning. So nata karon diri sa bypass road. Check lang nato no kung nabay mga damages sa kakusog sa linog. 7.6. Grabe kakusog sa linog, 7.6. So nagsorbita sa downtown Davao kung nabay mga damages gyud ang Davao no. Okay. Ato lang gituyok ang mga lugar na naay mga building yun na tagas. Ato nakita nga pipila lang ang na-damage no, pero dili kayo dagko, mga minor kuan lang damages. So ato nakita dito. So far okay ang Davao, wala kayo damages sa sentro sa Davao City no. Nya salamat na dili kayo dako ang damages sa kakusog sa lindol no, kakusog sa linog. Biruin mo 7.6 magnitude. Nga nakakusog kaya mong balay di mangyo kay na tandugon na mong balay driban ta sa may airport di man kay tandugon ug linog-linog, pero ganina yun pas nang kusugan niya atong gi-survey nya ni hapit na lang buta diri survey sa ko ano sa bypass atong gitan-aw diri. Okay pod, walay damages sa mga flood control diri, bridge okay kayo, walay kuno pulido kayo ang pagkahimo, standard yo kayo ang pagkahimo. So good morning sa ating mga subscriber no, sa ating mga viewers. So kaninang umaga napakalakas ng lindol, 7.6 magnitude dito sa Davao City. So ngayong hapon mag-ikot tayo dito sa Davao kung ano ba yung kaganapan dito ngayong hapon. So unahin natin dito sa lugar na matataas yung mga building. So dito tayo mag-umpisang mag-ikot hanggang papuntang doon sa City Hall. So tatagalogin natin kasi maraming nang request na kailangan tagalogin para makaintindi naman yung mga subscriber nating iba na mga Tagalog. So papaliko na ako rito. Itong unahin natin dito sa SPMC. So napakaraming bagong building dito nung kapanahonan ni Tatay Digong, yung project niya na build. So ito yung pina-priority nila na mga medical building. So nandito ito no sa Davao City. Yan mga bagong gawa yung mga building na yan. Pati itong flyover, nandito yung blood bank, yung nakikita natin medyo diyan sa tagiliran. Ito yung eye care yata sa mata. So medyo matraffic konti. Tingnan lang natin kung lumabas ba yung mga pasyente dahil kaninang umaga napakalakas ng lindol. So tingnan natin kung gaano ba katibay itong mga building nila rito na ginawa. Ito na yung Southern Philippines Medical Center. Yan yung entrance nila. Tapos ito yung emergency nila area. Itong nakikita natin building matataas, ito yung mga bagong building. Yan. Yung mga bagong gawa yan. Katapos lang na tapos yan. So far wala naman tayo nakikita mga pasyente na nasa labas sa pagkagawa ng building. Wala silang wala nakikitang mga damages. So yung kulay orange na yan nakikita natin, lagay ko yan yung kidney center building. Yan yung building ng kidney. So far tapos na rin yan. So ang daming building na tapos na rito no. Ito yung mga tatak Duterte na mga building. Hindi na sayang yung natin yan. Mga bago yan. Bagong gawa yan, bagong tapos yan, bago natapos yan. So liliko tayo rito kasi dito yung mga building ng paanakan nung kapanahunan ng COVID dito, tambak dito yung mga tao. So ito yung building yata na paanakan. So marami rin dito yung entrance, bago rin itong building na to, inayos din ito. So nakikita natin yung mga tao dyan, mga watcher yan, mga dalaw sa mga pasyente yan talagang tambayan. Hindi ka pwede pumasok, papasok ka lang pag tinawag na yung pangalan at saka may bibilhin o asikasuhin. Yan yung mga watcher. Itong building na ito bagong gawa. So far so good, maganda pagkagawa. Wala namang nakikitang cordon dyan na mga debris na nahuhulog. So bagong gawa, maganda pagkagawa niyan, pulido. So ikot na tayo. Morgue naman dito sa tagiliran.
So babalik na tayo. Pinapakita lang natin tong ganap dito sa Davao pagkatapos ng lindol. So yung orange na yan na building, so yan yung paanakan, ano. Yan. Tapos nakikita natin ang daming tao sa labas, mga watcher yan. Yan, ganoon talaga dito. Yung watcher hindi pinapapasok sa loob, dyan lang sa waiting area. Yung mga ibang pasyente kasi hindi taga rito, taga ibang bayan yan. Tapos na-admit dito, dinadala dito sa SPMC. Tapos yung mga watcher walang mauuwian, kaya dito muna sila sa Tagiliran nag-stay kasi wala silang mauuwian dito. Kaya dito sila pupunta sa Davao. Sana malagyan yan gaya ng Digos, gaya ng Tagum. Tagum mas maganda-gandang Tagum. Sa Digos medyo yung mga ano nila dyan, yung national government hospital, parang di pa naayos. Sana magawa ng paraan yan. At saka ito, paliko na tayo. Yung sa tapat natin may mga bagong building yan. So kinumpleto talaga ni Digong yan. So pasalamat tayo kay Tatay Digong, yung kidney building na yan. So wala tayong nakikitang mga pasyente sa labas, no. So ibig sabihin walang mga malalaking damage sa loob ng building. So maganda ang pagkakagawa, magandang pulido ang pagkagawa, matibay, walang damage. So wala tayong makikitang tao dito sa labas, mga pasyente. So nasa loob ng mga building, ano. Hindi masyado apektado yung mga building, kahit na medyo yanig na talaga yon dahil napakalakas noon. 7.6. So salamat sa Panginoon na walang damage na malala. So yan, mga building na yan, kita naman natin. Ito yung emergency entrance. Nandito yung papasok yung mga ambulance dyan pag may mga emergency talaga, i-drop nila yan dyan. Tapos yan, ito yung entrada ng papasok ka dyan pag may pupuntahan ka. Yan yung pinakalumang ano yan dyan, building. So tuloy-tuloy yung punta natin. So smooth lang yung takbo, walang traffic. Kita naman natin. So napakaganda na ng Davao. Ikot tayo daw, papunta tayo ng City Hall. Dito tayo dadaan. Paliko tayo rito, no. Yan. So yan. So may mga ano pa yung mga tao. Ito yung Malasakit building, mga bago rin to. Bagong building din ito, bagong gawa. Ito yung mga Malasakit building ni Senator Bongo. Marami na itong ginawang ganito, no. Marami na ito. Luzon, Visayas, Mindanao, marami nang nakikinabang tao dito. So salamat tayo kay Senador Bongo. Binigyan tayo ng ganitong senador na nagmalasakit talaga sa mga tao. So kaya pinipili talaga si Senador Bongo. Maraming salamat, mabuhay ka. So tuloy-tuloy lang tayo, no. Dito yung malaki tong SPMC na ito. Nandito na tayo ngayon sa may Abrisa area. Yan, Bahada. So may mga building yan. Itong nakikita natin, Ion building yata to. Tapos sa likuran mayroon din mga building dyan na bagong gawa. So yan, so far so good. Wala tayong nakikitang traffic, wala tayong nakikitang mga tao sa labas na nakatambay. Okay naman. Yung building na yan, katabi niya, yan yung Abresa. Yung building na ito, mataas din ito. Yan. Minor tayo, tingnan natin. So wala namang nakakordon, ano. Tapat nito, simbahan ng Adventist Church. So yan, Abresa. Ito Abresa building, no. Abresa Mall. So maganda naman, wala naman tayong nakikita ano. Survey lang tayo, ikot tayo, no. Ano yung ganap dito sa Davao City sa nangyaring lindol. Napakalakas na lindol na yun. Nagulat ang lahat dahil napakalakas. 7.6 ang epic na sa Oriental. So ramdam din dito sa Davao City yung lakas
yanig talaga. Dito sa labas ng Abrisa Mall, may mga medic tayo nakikita. Nakatambay, no? Mga medical personnel. Yan, may mga tent sila dyan. Kung may mga kasulti, may naramdaman kayong di maganda, pwede kayong magpa-check up dyan. Service yan, free yan. Service yan sa mga taong bayan. Pag masama yung pakiramdam mo, tumaas yung hypertension mo, kumakaba ka, pwede ka pumunta roon, pwede ka magpa-check up. So mayroon sila medical team doon na nakatambay. So nandito na tayo, yung nakikita natin yung building na yan, mataas-taas din. Ito yung lumang building na Dorian Hotel. Mga sinaunang building yan, katabi ng sa unahan yan yung Victoria Plaza. So far pagkakarinig ko, nirenovate ito, inayos. Iwan ko anong gagawin din dito. Mukhang inayos kasi maganda yung building nito, luma rin ito, tsaka magandang pagkagawa. So wala tayong nakikitang wala tayong nakikitang damages. Kasalukuyang walang nagtatrabaho kasi sama ng panahon. Nagkaroon ng lindol sa umaga, so ikot lang tayo ngayon sa hapon. Wala tayong nakikita dyan, so tuloy-tuloy lang tayo, papunta tayo sa City Hall ng Davao. Ikot tayo roon sa G-Mall, Victoria G-Mall, tapos ikot tayo roon sa Ilustre, Gaisano, City Hall. Yan, tingnan lang natin yung matataas na mga building na bagong gawa, kasi maraming mga tower talaga rito. Yan, yung Ivory Tower, matibay yan, basta tatak Santos Land, okay yan, wala tayong masasabi dyan. Pulido ang pagkagawa niyan. So nandito tayo ngayon, tanaw na natin yung Victoria Plaza. Ang Victoria Plaza, iba nang may-ari niyan. Mayroong haka-haka gagawin ito ng parang patatayuan ng mga kondo yata, mga tower din, yung matataas na mga establishment. So tsaka ayusin din, may konting mall din siguro. Hindi pa natin alam talaga kung ano yung talagang gagawin dyan, pero may mga prospect na sila dyan na gagawin. Ito yung lumang mall din, Victoria Plaza Mall. So mga sinaunang mall dito sa Davao City. So siguro labas din mga tao dyan, uwian din siguro kasi nag-declare ng city mayor natin ng wala nang pasok. Yung building na yan, yung sa Lanco building, mataas din ito, dito sa tapat ng Fries building. Yan, wala naman tayo nakikitang maraming tao sa baba, wala, okay naman. Tuloy-tuloy lang tayo, papunta tayo sa Gaisano G-Mall, Bahada. So tingnan natin kasi yun naman talagang laging dito. Tandaan lang tayo, mayroong tumatawid sa pedestrian. Kailangan nating padaanin yan. So malapit na tayo, Ito na, tanaw na natin yung G-Mall, Bahada. So narinig natin na mga nakalipas na linggo, nasunog ito ng 2 beses magkasunod. So yan, nasa tapat tayo ng G-Mall Bahada ngayon. So yan, tingnan lang natin. Yan, titingnan natin kung ano yung mga damages. Hinto muna tayo saglit. Yan, nasa tapat tayo, iikutan natin to. Mukhang wala ng tao, wala na yatang pasok dyan, pinapauwi na yata lahat kasi ito yung mall na magkasunod na nasunugan ng nakaraang mga linggo, So yan, babalikan natin, ikot lang tayo. Yung building na yan, yung pula, bagong gawa yan. Yung bus, tuloy-tuloy yung mga libreng sakay dyan. Hindi Pisara, tuloy-tuloy sa serbisyo, kasi maraming nagsiuwian ng mga tao. So yan, pwede tayo sumakay dyan, libreng sakayan. So nandito na tayo sa Chinese School, tapat niyan, G-Mall. Tingnan natin kung ano yung ganap dito. Uy, mayroon tayong nakitang nakakordo na
Warning sign, mayroong tama oh. May tama siya. Bitak yung poste. So, uwian na lahat ng ito mga empleyado sa mall ano. Uwian na yan oh. Nasa labasan na. Parang pinapalabas na lahat ng tao. Kasi siguro nakitaan ng maraming crack itong Gmall. Yan, ikotin natin dito sa tagiliran kung ano yung makikita natin dito. Yan. Dito ito sa Davao City no, Gmall Davao. Yan, pati dito mayroong mga naka-warning sign ng mga cordon. Yan. May nakikita tayong hindi papasukin dito. May one way. Damage. Labas na lahat ng empleyado. Yun, nasilip natin doon sa dulo. Mayroong konting tama. Hindi natin alam kung gaano kalaki yung tama dito, ano? Damage ba no? Parang pusa yun. Oh? Grabe. Grabe ang damage. May nasilip tayong mga cracks. So yung mga tao nandun sa unahan hindi na pinapapasok uli. Siyempre delikado siguro. Kailangan pang inspeksyonin yan. Mga safety officer dyan kailangan talaga. So yan, nakatambay yung mga tao. Nakaantay ng advice na kasi sigurado may mga naiwan pa itong gamit sa loob. Yung mga gamit nila, taranta, takbuhan, may mga importanteng gamit na nasa loob pa, mga bag nila nadala. So kailangan pa nila makuha yan bago uwi. Yan, palagay ko hindi na pinapapasok. Bawal na pumasok. Bawal na talaga pumasok dyan. Kasi itong mall na ito, ilang beses na rin nasunog ito, So yan, ito yung ganap dito. Mukhang ito yung medyo nagrabihan, may tama talaga itong mall na ito. Luma na rin ito na mall, mga kasabay rin ito ng Victoria, mga sinaunang mall ito. Sobrang tagal na nito. So yan, ikot tayo roon sa kabila. Dito tayo dadaan sa San Pedro Hospital. Yan, wala namang dito, wala namang mga tama dito. Maraming magagandang mga building dito. Yan. Dito tayo sa likuran. Ito yung sa tagiliran natin, ito yung Holy Cross College. So yan, San Pedro school. So yan, magkatabi-tabi na lang yan. Yan. So far wala tayong nakikita, pero suspended lang yung klase. Uwian na yung mga estudyante. So nandito tayo ngayon sa likuran ng Gmall. Ito yung 6th floor yata na parking lots o parking area sa taas. Ito yon. Mukhang may nakita tayong tama. Ayan. So mukhang hindi maganda. Din dito yung exit. Ito yung sasakyan na umatras. Yan yung may exit dyan. Galing ka sa taas, galing ka sa loob. Pwede kang umexit dito. So par mayroong tao sa taas. Tapos yun, may tama. May nakita tayong mga bitak. So delikado, kailangan talagang may nakatambay naman na fire truck brigade. So kailangan talagang ayusin yan kung anong dapat ayusin, patibayin kung anong dapat pagtibayin, delikado na yan. So tuloy-tuloy lang tayo. Yan, Pinongs dati. So ito na yung binaybay natin, Quirino. Punta tayo roon, doon tayo dadaan. Tingnan natin kung wala ba traffic, kasi nabalitaan natin. Nandito tayo ngayon sa lumihis tayo ng daan kasi matraffic doon sa Quirino Road, kasi gawa ng Mapua. Nabalitaan natin yung Mapua. Nandito tayo dumaan ngayon sa may post office. So nandito tayo ngayon, dito tayo dadaan sa Bangoy Road. Tapos tatawid tayo, ikot tayo roon sa Ilustre.
Illustrate, papasokin natin yung Gaisano Illustrate Cotyron. Tingnan natin kung wala bang damage yung building na yun dahil mataas-taas din yun at saka luma. So yan, liko tayo rito. Yung mga maliliit na mga building walang mga tama, no? Walang mga tama. Yung siguraduhin natin yung tingnan, yung ikutin natin yung mga mahaba, matataas, lalong lalo na yung mga mall dahil sobrang daming tao dyan pag oras ng malapit ng holiday, Pasko. Kailangan pagtibayin talaga yan dahil hindi natin alam ang panahon, so medyo matraffic kasi labas nito Quirino Avenue papuntang Bangkiruan, papuntang south. So madadaanan nila natin yung doon, yung Mapua. Yan ang daan papuntang Mapua. So ang mga estudyante roon syempre uuwi, may damage daw yung Mapua, kaya medyo matraffic dito banda. So liliko tayo rito, liko tayo dito sa kabila. Yan, kasi ikot lang tayo dito sa GS Gaisano Illustrate. So para dito wala ng traffic, wala namang tayong nakikita na damages. Mukhang inayos din ito, bagong pintura, bagong renovate. So walang damage, ikot lang tayo rito, pupunta tayo na dito Illustrate. Tuloy-tuloy lang natin, tuloy-tuloy lang ang natin. Yan ang Illustrate GS. So pagos tayo ron sa kabila sa may Bolton. Ito na, Bolton na tayo. Yan, may dumaan na wangwang. So ito Bolton, punta tayo sa City Hall, dadaan tayo ron, ikot tayo sa Claveria. Tingnan natin kung may damage ba yung City Hall natin kasi luma rin niya City Hall yan, so sa lakas pa naman ng lindol na yun, hindi natin pwedeng sa walang bahala yun. Yung San Pedro Church yan sa tagiliran dito, hindi masyado traffic. Mga tao hindi masyado nagsalabas o nag-uwian na. So ibang establishment nagsarado, nag-close dahil gawa ng napakalakas na lindol. So dandahan ng umuwi, kasi hapon na. Ngayon lang tayo naka-tiyempo na mag-ikot. Ngayon survey lang natin to. Ito na yung City Hall at saka yun, okay naman ang ganap dito. Ikot tayo rito, hindi tayo pupunta ron sa unahan kasi sobrang traffic doon. Ito lang natin itong bahay ng ating Mayor Baste. So nandito ito yung lumang City Hall ng Davao. Yan. So far so good, wala tayong nakikitang mga damages, wala tayong nakitang damage. So yun, medyo tahimik na, medyo na rito banda, wala masyadong tao, nag-close na yung iba. So yan, tuloy-tuloy pa rin yung namamasada, kasi marami pa rin mga pasahero talaga nagsiuwian na. So ito, tuloy lang tayo, tuloy lang, ikot lang tayo. So ibigay natin to, ano yung kaganapan dito sa Davao City. Yan, walang masyadong mga damage dito sa Davao City, bukod sa nabalitaan natin Mapua, yun lang. At saka ito Gmall, Bahada, meron tayong nakitaan ng mga building na medyo so yung mga inspector nag-ikot na ngayon sa lahat ng building, inspection na nila kung may mga damages ba, kailangan bang ayusin. Yun, ito yung sanggunian, ito yung registers of deeds, ROD. Ito yung sanggunian, close na, wala nang tao dyan, gwardiya na lang ang tao dyan.
So far, okay yung ikot natin. Wala tayong nakikitang mga hindi maganda. Salamat tayo sa Panginoon. Davao hindi binigyan ng malalang epekto sa lindol, ito yung park ng Davao, Quezon Park yata. Yan, may mga building dito sa tagiliran. Ito yung museum. Ito, may bagong building to. Hindi ko alam kung anong building yan. Bago rin yan. Anong building na yan. So yan, ikot na tayo. Nandito tayo, papasok na tayo sa Claveria. Dito sa Claveria, marami ring matataas na mga tower dito. Nandito na yon. Yan, ang Sopito Church. Ikot na tayo, no? Yan. Yung marami ring lumang building dito. So unahan, doon natin makikita yung mga tower. Yung Abida Tower, Vivaldi, yung matataas na tower yun. Mga kundo. Tanaw na natin. Dito yan sa Claveria. May nagbanggaan pa. Yan. So far, yan. Building na yan. Napakataas nito. Yan. Balang araw, magsitayuan ng mga building dito malalaki. Yan. Yan, Abida Tower yata yon, yung sonahan, Vivaldi. Yan, hindi ko alam ano tong tower na to, kundo na ito. So ito yung Claveria, wala tayong nakikitang aberya dito, wala tayong nakikitang mga damages. So ito yung so yung building na yan yata yung Ateneo School. So yan, ba ako, yan yung Ateneo. So ang tapat noon, nadaanan natin sa tapat yung anong hotel na yun, yung Marco Polo yun. Tapos itong building na ito, Vivaldi. Vivaldi ito, mataas din ito. Hindi pa yata tapos to, may ilan na tapos na, pero sa ibabaw nito hindi pa tapos. Lagay ko yan, Vivaldi Tower. Yan. So nandun yung Uniqlo sa kabila, papuntang Uyanggo rin. Maliliit naman ang mga building dyan. Tuloy lang tayo. Dito na tayo dumaan sa papuntang G-Mall. Balik na tayo, balik na tayo papuntang G-Mall. Daanan natin uli kung ano yung ito. Daanan lang natin saglit. Tapos balik na tayo doon sa Lanang. Daan tayong Abresa. Punta tayo ng SM Lanang. Sa likod nun marami ding high high rise na ng mga building. So daan tayo ron, saka tayo uuwi. So ito yung ganap sa wala na talagang tao. Yan. Tahimik na. Wala na ka na makikitang ilan na lang mga tao. Yan, wala ka na makikita. Napakaraming pumapasok dyan. Itong mall na ito, medyo mura yung bilihin dyan. Kaya kahit pa paano, ang daming pumapasok. At saka medyo kompleto sila, Hindi mo makikita sa iba, dyan mo makikita. At saka yung presyo nila, mura lang. Saka pangmasa talaga. Tapos yan, ikutin natin uli. Ikot tayo rito uli. Tingnan natin yung anong ganap uli. Kung anong kaganapan, may pagbabago ba. Yan, dumami na yung mga may mga na talaga hindi na nila pinapadaanan. Tsaka nawawala na yung ibang tao. Pinapauwi na talaga nila. Yan So, yan ang ganap. Ikot na lang tayo rito uli. Hindi na tayo pupunta ron. Okay, nandito na tayo ngayon. Papasok na tayo sa dadaan tayo ngayon sa Abresa uli. Yan, mga tower niyan sa gilid, yung mga tower dyan sa gilid, yung limutan ko yung mga tower dyan, tataas din yan. Nakatambay na yung mga PNP personnel in case na may mga yan, nakikita natin yung mga yung mga medical team.
may mga bago doon, no, ng mga building. So ito yung Abrisa Mall. Wala naman tayo nakikitang damage, ano. So tuloy-tuloy lang natin. Ito yun, daanan natin uli yung mga dalawang building. Yung mga building dito matataas, oh. Yan, tower na yan, pati ito yung tower. So tuloy-tuloy lang natin yung ano natin, lakbay. Pauwi na tayo, dadaan tayo uli sa SM Lanang. Yan, papasok na tayo rito, SM Lanang. Iikot lang tayo kasi marami ring ano dito, matataas na mga gusali. Tapos merong ano dito, nung saksagan ng lindol, may masilip tayo na medyo nahulog na mga debris. So tingnan natin kung gaano ba ka lala, ano. Yan, ikot na tayo dito, ikot lang tayo, tingnan lang natin ano yung mga damages dito. So far wala naman tayo nakikita. Yan, tataas ng mga building, oh. Yan, yan, mga bagong building na yan. Yan, mga tower na yan, oh. Mga salamin pa, oh. Tapos may mga na construct pa na, no. Yan, mga kondo na yan. So mamahalin ng mga kondo na yan, oh. Mahal na yan. So balang araw napakaganda ito dito, no. Sitayuan na yung mga matataas na gusali dyan, no, sa likod na to ng ano, no, likod na ng SM Lanang. So tanaw natin yung mga kondo dyan. Yan, may hospital pa yata. Ito, hospital to. Matataas na building. Yan, ito hospital yata to, eh. Ano ako dito, yung mga hospital na mga mamahaling hospital yan. So yan, mga kondo ginawa, bagong gawa yan. So damaan lang tayo, ikot tayo rito, no, SM Lanang. Yan, yung mga kondo na yan, no. Yan, malapit na rin matapos yan, no. Malapit na matapos yan. At saka yan, papalabas na tayo, no. Labas na tayo. Wala na rin sigurong pasok yung mga empleyado dyan, siyempre. Okay, tapos na tayong umikot, ano. Yan yung ganap sa ating pag-iikot, ano, dito sa Davao City. Yung Mapua hindi na natin napuntahan kasi napaka taas ng traffic doon. Yung iba lang ang napuntahan natin bukod doon sa bandang Mapua kasi masyadong ma-heavy traffic doon. So nandito na tayo nagbabaybay sa bypass road dito sa tagiliran ng Davao International Airport. Ito yung bypass road. So maraming salamat po sa pagpapanood. At saka ito si Lino Boy, YouTuber na bayan. Peace out.